Welcome back to my channel. Congresswoman-elect Laila De Lima, balik selda? Ayon po kasi sa balita, Court of Appeals overturns ruling acquitting De Lima, orders new proceedings on drug case. Di nagwagwagan na kagad ang mga dila ng mga DDS. Balik selda daw si Laila De Lima. Bring him back to jail. Mga nanghusga kagad, mga nagpakalat kagad ng fake news nang hindi man lang inaalam ang totoong istorya. Ganyan po ang mga DDS. Lahat ng isyong pwedeng baluktutin at pilipitin, gagawin nila para ito ay maging malaking balita na usually naman ay fake news. Sabi po sa GMA News, the Court of Appeals has declared null and void the decision of the Muntinlupa Regional Trial Court to acquit former Senator Laila De Lima and Ronnie Dayan of the drug charges filed against them. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Kung declared null and void yung desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court, ibig sabihin ba magkakaroon ng panibagong investigasyon at habang ginagawa ba ang investigasyon, ibabalik sa selda si Laila De Lima? So ang dami pong nagbubunyi, lalo na yung mga DDS. Dahil ito ngang si Laila De Lima, tinanggap yung alok ni Speaker Martin Romualdez na maging miyembro ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pero dapat ba silang magbunyi? Ayon po dito kay Mark Ian na nabasa ko sa kanyang post, hold up mga kababayan. Maraming nagsasabi na makukulong ulit si former Senator and Congresswoman-elect Laila De Lima dahil inalis ng Court of Appeals ang acquittal niya. Mali po yun na balita. Hindi ganun. Check this out. The Court of Appeals just reversed the acquittal of Laila De Lima due to insufficient explanation in the RTC's decision. The decision did not send De Lima back to jail. The Court of Appeals o yung CA said the RTC ruling lacked details on 1. Specific statements retracted by witness Rafael Ragos. 2. Effects of the retraction on facts proven by the prosecution. And 3. Which element of the crime was not proven. The case is remanded to the RTC for a new decision with proper legal justification. Ayon kasi sa konstitusyon, court decisions must clearly state the facts and the applicable laws. This is not about guilt or innocence, but about proper explanation of the ruling. Therefore, De Lima's acquittal was not invalidated due to new evidence or reversal of findings, but due to poor justification by the judge. Sa simpleng paliwanag, hindi po makukulong si Congresswoman De Lima. Hindi ibig sabihin nun na guilty siya dahil lang na-reverse ang acquittal niya. Ang Court of Appeals nagsabi lang na kulang ang paliwanag ng RTC kung bakit siya na-acquit. Kailangan lang ayusin ng RTC yung desisyon nila at magbigay ng malinaw na paliwanag base sa batas at ebidensya. Kaya mga kababayan, huwag magpadalos-dalos ng conclusion. Lalong huwag din kayo magpapaniwala sa mga fake news at disinformation dahil delikado po yan. Madaming napapahamak sa maling akala. Muli ang issue De Lima and CA ay isang technical lang, hindi verdict ng guilt or innocence. So, maliwanag naman siguro itong paliwanag ni Mark Ian. Pero syempre, magpapatuloy pa rin pong magpakalat ng fake news ang mga DDS. Pero hindi ba kayo magtataka? The day na tinanggap ni De Lima yung alok ni House Speaker Martin Romualdez to be a part of the House Prosecution Panel, biglang naglabas ng ganitong desisyon? Sabi po dito sa Impact Leadership, Duterte appointees in CA reverse De Lima acquittal a day after she joins VP impeachment panel.
The Court of Appeals 8th Division, composed mostly of appointees of former President Rodrigo Duterte, has reversed the 2023 acquittal of former Senator Laila De Lima in one of her drug cases, just a day after she accepted House Speaker Martin Romualdez's invitation to join the prosecution panel in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Gets nyo na. Bakit? A day after na tinanggap ni De Lima yung alok ni House Speaker Martin Romualdez, biglang naglabas ang CA o yung Court of Appeals ng ganitong desisyon, reversing the De Lima acquittal. Gumagana na naman po ang galamay ng mga kalaban. Natatakot sila kapag umentra na yan si De Lima sa impeachment trial ni Sara Duterte. Si De Lima pa lang yan, paano kung samahan na siya ni Jinky Luistro? Sabi pa sa balita, the CA ruling made public on Thursday, May 15, granted the petition for certiorari filed by Solicitor General Menardo Guevara, Duterte's former Justice Secretary. The reversal paves the way for further litigation despite De Lima's earlier acquittal by a lower court. Associate Justice Eliotero Batan, a Duterte appointee, penned the decision. He was joined by fellow Duterte appointee Justice Florencio Mamawag Jr. and Division Chair Justice Nina Antonio Valenzuela, who was appointed by former President Gloria Macapagal Arroyo. De Lima, who is set to take a congressional seat through the ML party list, will remain free while her legal team appeals the decision to the Supreme Court. De Lima's inclusion in the House panel prosecuting Duterte's daughter, the Vice President, has fueled speculation about political motivations behind the CA decision. Kayo na po ang magtagpi-tagpi na mga balitang ito. Galawang political na naman ba ito? Talagang ang mga kalaban, desperado na kasi. Natatakot na sila dahil papalapit na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kahit na i-acquit ng mga kaalyado at mga kakamping senador si Vice President Sara Duterte, the mere fact na lalabas lahat ng katotohanan dyan sa impeachment trial na yan ay sapat na para malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang mga anomalyang naganap sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. And speaking of Sara Duterte, sabi nila, talong-talo daw si President Bongbong Marcos ngayong eleksyon. Sino ba ang talo? Tatatlo lang naman ang naipanalo ni Sara Duterte. Huwag niyong isama si Camille Villar at si Amy Marcos kahit na tumiwalag na yung dalawang yan sa alyansa ni PBBM. Although officially, si Amy Marcos pa lang ang tumiwalag. Dahil kahit na nung nasa alyansa pa tong dalawang ito, mababa na po talaga ang kanilang ranking na hindi naman nakatulong si Sara Duterte at ang kanyang endorsement para umangat ang kanilang placement sa top 12. Hindi ba nakakahiya pa si Amy Marcos? Lahat na ginawa niya. Bumalingbing, nagtraidor, gumawa ng political ad kasama si Sara Duterte, pero nakatulong ba sa kanya si Sara? Hindi. Nasaan siya? Kulela. Muntik pang mabura ang pangalan niya sa listahan ng 12. At nabalitaan nyo ba na lahat ng inendorso ni Vice President Sara sa Bohol, talo lahat. Mistulang hindi gumana ang Duterte Magic sa mga Boholano nitong midterm elections May 12, makaraang matalo ang lahat ng kandidatong personal na inendorso ni Vice President Sara Duterte sa lalawigan noong nakaraang buwan. So, hindi gumana yung Duterte Magic. Asan ba yung sinasabi yung Duterte Magic? Hindi ko po makita Tatatlo nga lang yung pumasok na kandidato ng PDP sa Magic 12. Kahit na sabihin yung number 1 si Bongo, number 3 si Bato, nakaduda-duda po at pumasok pa si Marcoleta. Kaya nagtataka ako, nabalitaan nyo ba yung sinasabing China-funded
para guluhin ang eleksyon na to. Hindi ko po sinasabing nagkaroon ng dayaan, pero medyo nag-iisip lang po ako kung bakit si Bato ay napunta sa number 3, si Marcoleta naging number 6, at si Bongo number 1. Well, pwede ko pang isipin si Bongo dahil nga po dun sa malasakit na akala ng maraming mga kababayan natin ay pag-aari nitong si Bongo. Hindi po. Hindi po galing sa bulsa ni Bongo yung mga itinutulong sa inyo. Yan po ay funded by the government. So, gumagana pa ba ang Duterte Magic? Naalala nyo yung mga siniraan ni Sara Duterte sa kanyang mga campaign rallies? Well, may mga natalo, pero may mga nanalo din. Tulad ni Jinky Luistro na isa sa mga siniraan ni Sara Duterte. Kasi si Jinky Luistro ay isa sa mga tatayong prosecutor sa impeachment trial. So lahat na lang ginawa ni Sara Duterte para siraan si Jinky Luistro. Nanalo si Jinky ngayon. Di magkakaharap sila ni Sara Duterte sa impeachment trial. Meron pang isa, yung sinabihan ni Sara Duterte na iabot daw nitong si Apple Nieto, yung mansanas, kay Joel Chua at isalaksak sa lalamunan ni Joel Chua hanggang ito ay mamatay. Hindi lang yan. Pinairal na naman ni Sara Duterte at ipinakita sa buong Pilipinas na ang kanyang pamilya ang numero 1 pamilya palamura. Pakinggan po natin to. Bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Hindi ba? Yan ang gugustuhin nyo na maging leader nyo. Kayong mga sumasamba sa mga Duterte. Ang tatay niya na sinabing estupido ang ating Diyos. Paano nyo natatanggap yan? Paano nyo nasisikmura yung mga lumalabas na kalapastanganan sa bibig ni Digong? Ang pagmumura ng kanyang anak na vice-presidente pa naman natin. Yan ang gusto nyong maging leader ng ating bansa? Lahat na lang ng kalaban at mga hindi kumakampi sa kanila, ipapapatay? Tapos sasabihin, joke lang? Kahit na sinabi niya sa kanyang meltdown na no joke, no joke. Nanalo si Joel Chua. So ano ngayon ang mensahe ni Joel Chua kay Sara Duterte? Pakinggan po natin. I can say, kita na lang kami sa impeachment court. We're ready for her and her antics. Talagang nasa taong bayan ng tagumpay. God save the Philippines from the Dutertes. So ayan, yung mga siniraan ni Sara Duterte sa takot niya na makaharap sila sa impeachment trial at ipinanalangin niya sa impyerno na matalo itong mga lilitis sa kanya sa impeachment trial, nanalo. Dinagdagan pa ni Chel Jokno at ni Laila de Lima. Abay, dapat mag-practice na si Sara Duterte. And speaking of Marcoleta, okay, nanalo po si Marcoleta, number 6 pa yata siya. At ngayon nanalo na siya, balikan po natin yung kanyang pangako nung kampanya. Nanalo po ang PDP Laban. Yun po ang kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseservisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. So, ayan po. Tandaan nyo, kayo mga kumukonsumo ng kuryente ng 2,000 pababa, huwag na po kayo magbayad sa Meralco dahil si Marcoleta na po ang sasagot sa inyong Meralco bills. Hihintayin po natin yan. Kailangan tuparin ni Marcoleta yung kanyang campaign promise. Kung di pangangatawanan ni Marcoleta yan, mag-iiba ang tingin sa'yo ng mga bumoto sa'yo. Kung mapapansin ninyo, marami pong mga artistang kandidato ang natalo. Tulad na lang ni Willie Revillame, ni Philip Salvador, at ni Bong Revilla. Naging matalino na ba ang mga voters ngayon? Pero kasalanan ba ni Robin Padilla kung bakit natalo ang kanyang mga kapwa-artista? Bakit nga ba kasi? Kasi naging kenkoy si Robin Padilla ng Senado. Hindi nga ba? Puro katatawanan lang at kahihiyan ang dinala ni Robin Padilla sa Senado. So isa daw yan sa magiging legasiya ni Robin Padilla sa Senado. Kaya marami sa mga artista ang natalo, lalo na yung mga tumakbo sa pagkasenador. Yan ay dahil ininulat ni Robin Padilla ang mata ng mga botante na kung ganito din lang ang iboboto natin at magiging isa na namang Robin Padilla, ay huwag na lang.
maniguro na lang tayo at bumoto tayo ng alam natin na may utak. Hindi ko po sinasabing walang utak itong mga natalong ito. Pero baka madagdagan na naman ang mga clowns sa Senado. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.